Ayun mga kaps, share ko lang sa mga kapambansang woodworkers natin. Nagpalit na tayo mga kaps ng blade kasi meron tayong spare dyan. Bali 8 inches yung blade natin na to kasi mapurol na mga kaps. So yan, lagi natin kine-check yan kung mapurol na ba yung ating blade. Kasi ito hindi po pwedeng dito siya hahasain ng carborundum o di naman kaya. Yung iba kasi dito sinasander, which is mali. Pagka kasi tinamaan ng grinder yung itong bola, nawawala ito sa balance. Kaya mahalaga na talagang binabaklas natin yan. Tapos ayan mapapansin nyo yung mga tornilyo na to, hindi dapat yan masyado mahigpit. Yung nahihigpit mo lang siya ng isang beses na saktuhan lang para pagkababaklasin natin, madali lang siyang luwagan. Kasi pag sobrang higpit yan mga kaps, katagalan, mahihirapan tayong baklasin. So ang tendency nun, mabibilog yung mga nuts dun sa loob. So mahihirapan nating baklasin. Pero katagalan din yan, nagkakaroon din ng tama yung mga gilid. So katulad niya nagpalit na tayo dyan ng tornilyo. Pero madali lang naman yung palitan mga kaps. Yan. Mahalaga lang dapat laging matalim itong ating blade. Bali 3 yan mga kaps. Yan. Inasinta natin yan for about 5 to 10 minutes. So ganun lang naman. Pero dahil sa medyo matagal na tayong nag-aasinta nito, kaya na natin siyang iasinta ng 5 minutes lang. Yan, napalitan na natin. So once na medyo umingay yung pagsasalang natin ng kahoy, pinapalitan na natin yan agad mga kaps. Kasi dapat laging matalim yung ating jointer planer blades. Yan, share lang natin doon sa mga kaps natin kasi isa yan sa mga pinakamahalaga. Dapat laging matalim yung ginagamit natin. Hali dito yung infeed natin. Dito tayo nagsusubo. Ito na-adjust naman to. So dito tayo nagbe-base pagka nag-aasinta. So kailangan yan hindi parang pag-aasinta lang din mga kaps ng planer, yung electric planer na ginagamit natin usually. So kailangan parang gabuhok lang yung angat niya rito sa pinaka-outfeed natin. Parang gabuhok lang. Pag pinaikot mo siya, kakagat lang siya ng bagyang-bagya dito sa ating eskwala. Yan. Bagyang-bagya lang mga kaps. Parang halos parang hangin lang yung kagat niya. Ayun So ganun kahalaga yan mga kaps. Hindi tayo po pwedeng masyadong umangat na halimbawa ganito. Hindi siya pwedeng umangat ng ganito kasi pagka ginamit natin siya, nagkakaroon siya ng bagsak sa dulo. Ibig sabihin ng bagsak mga kaps, di pagka pinliner natin yung isang kahoy, tapos pagka parating na tayo sa gawing dulo ng kahoy, bumabagsak siyang ganon. So mas malaki nagiging kain sa bandang dulo. So yun mga kaps, yun yung tinatawag na bagsak. So kung yan naman talagang align lang dito sa ating outfeed table, ayan, halos kabuhok nga lang kung ikukumpara natin, yan, magiging maganda yung kain ng ating jointer planer. So yan, sana may natutunan kayo mga kaps sa maikling video na to, at I hope na patuloy kayong sumuporta sa ating mga ina-upload na videos. At syempre huwag nyo kakalimutan mag-follow sa aking Facebook page, ganyan din mag-subscribe na rin kayo mga kaps sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli mga kaps, thank you so much and Godspeed everyone.